I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shoutout sa mga Marcos loyalists and supporters Filipino OFW. May 19, 2026. Nako, eto na mga kababayan. Kung na nakikita nyo po, si Senator Lacson na dating chairman ng Blue Ribbon Committee ay nakarob na. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na po ang trial laban kay Sara Duterte dyan sa Senado, which is ang impeachment. Pero may sinabi po dito si Senator Lacson, mga kababayan, ang kanyang pananawagan ay ito. Sabi niya dito, nanawagan si Senator Panfilo Ping Lacson sa publiko na mananatiling mapagmatyag matapos formal na mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. You see? Alam niyo guys, hindi nawawala ang impeachment sa atin. Mayroon talaga mga taon, no, sa mga ibang administration na nagkakaroon po ng paglilitis sa paglilitis ng isang mataas na opisyal dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, di ba? Ganon. At iba-ibang klaseng kaso nagkakaroon ng impeachment talaga. Sa mga panahon ni Pinoy mayroon, 'di ba? Panahon ni Digong mayroon, kaso lang hindi natuloy. But syempre, ngayong panahon ni Pangulong Marcos Jr. ay mayroon din. Sa mga panahon ng mga nakaraan, mayroon din. 'Di ba? Kasi nga maraming may iba na mahabang kamay para lang magnakaw sa kaban ng bayan. Yung ganung tipong ganon, 'di ba? So anyway, sabi po dito, inilarawan ni Lacson ang pag-convene ng Senado bilang breath of fresh air. Kasunod na tensyon noong nakarang linggo dahil sa insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado at usapin sa umano'y posibleng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayun, kailangan magmatsyag tayo guys, kaya dapat nga nakabantay. Kaya abangan po natin ito, hindi po natin palagpasin. Para nang sa ganun, ma-inform ang taong bayan na tuloy-tuloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. The stark contrast between the smell of gunpowder last week and the breath of fresh air in the Senate yesterday was evident when we convened as an impeachment court. After all, the parliamentary procedure were strictly followed. May the public vigilance remain unabated sa Lacson X na una nang dinala sa Senado noong May 13 ang article of impeachment mula sa House of Representatives. Courtesy po ng 1PX Philippines. Ayan guys. Nakita nyo dito naka-rob na, naka-white, kaya tapos na kahapon. Tuloy-tuloy na po ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Lacson nanawagan ng public vigilance matapos mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Kahapon po yan mga guys, sa May 18 and today May 19, 2026. Kaya nag-convene na po ang Senado para sa paglilitis kay Sara Duterte dyan sa Senado. So dahil dyan mga kababayan, and of course guys, ay pinadalhan po ng subpoena si Sara Duterte. Ito, dahil dito sa impeachment trial, no, na laban kay Sara Duterte ay nasa Senado na ang article of impeachment. So for sure, no? At ang wish ng lahat is matutuloy talaga. Forthwith na sinasabi. So dahil dito mga kababayan, no? Ito si Sara Duterte. Well, anyway, shout out sa mga Marcos loyalist supporters Filipino and OFW. May 19, 2026. Sa tingin nyo mga kababayan, tuloy-tuloy na Okay. So, dahil dito, sabi po dito ng Abati News Online, basahin po natin para kumpleto, detalyado. Dalhan ng sumon, Sara Duterte lilitisin na sa Senado. Mabuti naman. Diba? Yan kasi ang inabangan ng taong bayan, mga kababayan, na I hope sa bagong liderato, or magpapalit pa, much better. Diba? So, abangan po natin at subaybayan po natin ito, mga kababayan. Ito ang pinakamalaking issue sa bansa natin ngayon. Sabi po dito ng Abante News Online.
Inatasan ng impeachment court si Vice President Sara Duterte na humarap sa paglilitis ng nakaharap niyang impeachment case. Tara mga kababayan, dahil alam po natin ang mga aligasyon laban sa kanya ay talaga naman mabigat at matibay. Marami pong mga abogado ang nagre-react tungkol dito sa mga aligasyon laban sa kanya at karamihan po at halos lahat, hindi lang except lang yung mga kaalyado ni Sara na abogado, siyempre iba ang kanilang mga sinasabi, pero yung mga dekalidad ng mga abogado na napanood nila ang paglilitis ng House Committee on Justice tungkol dito sa impeachment trial laban kay Sara ay nakikita nila talaga yung probable cause at matibay, very strong ang kanyang ang kanilang panalahad dyan sa Committee on Justice na talagang namang mabigat ang akusa laban kay Sara at matibay talagang ebidensya. Ito ang unang naging aksyon ng impeachment court matapos tipunin nitong Lunes, Mayo 18. Kahapon po yun. Nagkaroon ng sesyon tungkol dito dyan sa Senado. Itasan din ng impeachment court si Duterte na magsumite ng sagot sa loob ng non-extendable period na 10 calendar days mula sa pagkakatanggap ng kopya ng articles of impeachment. Agay. O ayan, magkailan ba ang abogado ni Sara Duterte? 16? Ayan, 16. The sergeant at arms is required to serve the written summons on by President Sara Duterte. Ayan, along with a copy of the articles of impeachment. Wika ni Senate President Alan Peter Cayetano na siya ring presiding officer ng impeachment court. Nako, sana Senator Cayetano, gampanan mo yung tungkulin mo. Bawal ang bias at ang favoritism at ang both side lang or one-sided lang ang tinitingnan. Dapat mananaig ang taong bayan. O, di ba? Binigyan naman ng non-extendable period na 5 araw ang prosecution upang magsumite ng reply. Sigurado yan. Walang baka hindi pa abutin ng 5 araw. Magsusumite ng mga yan. The parties may file their pleadings and annexes in person of through email. All other pleadings, motion similar intended for consideration of this court may be filed electronically. Paliwanag ni Cayetano. Suotang marunang ang rubes nanumpa na ang mga senador bilang senador judge matapos tanggapin ng Senado ang articles of impeachment mula sa Kamara de Representante. Ayun, kahapon po yun mga kababayan. Kaya, so I really hope na itong impeachment laban kay Sara Duterte tuloy. Walang pinapanigan kundi ang katotohanan na aayon sa ebidensya laban sa Vice Presidente. Tanging si Senador Ronald Bato de la Rosa lang ang hindi nanumpa bilang Senador Judge matapos nitong tumakas sa Senado noong Huwebes ng madaling araw, ilang oras matapos ang shooting incident sa ikalawang palapag ng upper chamber noong May 13. Ayan guys ano po ang kapalagayan tungkol dito? Ay, nako mga beswa. Alam nyo, talagang ano na yan, puganti na or wanted na si Senator Bato sa bansa natin at saka sa International Criminal Court mga kabayan. Kaya wala na. Ngayon, may napipintong mag-arrest din ang isa sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan si Bongo. So I hope madaliin na lang yung warrant of arrest pa kayong Bongo mga kababayan. Plus, itong sangkot sa flood control ng mga senador, sana bilis-bilisan na lang para nang sa ganun maihabol sa impeachment trial, nang sa ganun masuspend itong mga ito na hindi na sila makaboto sa final final votes ng impeachment trial, nang sa ganun panalo ang bayan. Kasi wala nang magboto for sure pag nasuspende or makonvict or makulong itong mga senador na ito sa side ng majority ng Duterte Black, at yung isa baka magpaalam na punta ng dahik, di mas maganda yun, di ba? At least pagdating sa butuhan sa final impeachment trials ng hearing sa Senado, makukuha ng majority ng minority ang majority votes, na kung saan
ay pinamumunuan ni kumbaga sila Senator Soto. At sa ganun, sa paraan na yan, ay panalo ang taong bayan. Makukunbik si Garutay. Yun lang ang aking opinion dyan, mga kababayan, sa palagay nyo, mga beswa. So, ayan, mga bes. At ito pa, mga kababayan, sino ba ang prosecutors ng House of Representatives? Ayan sila, mga kababayan, no? So, titingnan natin para malaman natin lahat kung sino po ang mga prosecutors galing sa House of Representatives. Sabi po ng GMA News, House names 11 members prosecution panel for BP Sara impeachment trial. Ayan, the House of Representatives last week elected an 11-member prosecution team for the expected trial of Vice President Sara Duterte before the Senate once it convenes as an impeachment court. But it's already done. Kahapon nag-convene na. So, ito na ang 11 prosecution. This was after House plenary approved the motion put forward by Las Piñas City Representative Mark Anthony Santos that elected the following House member to prosecution panel. Ayan sila, guys, oh. Ito, oh. House of Representative elect prosecutors on the impeachment against BP Sara Duterte. And of course, nangunguna po dyan ang chairman of House of Committee on Justice, si Gerbero Luistro, ang congressman, attorney. Lahat po ito, attorney. Terry Didon, Ramon Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Chel Jokno, Laila De Lima, Kaka Bagaw, Kit Flores, and Lordan Suwan, and Joel Chua. Ayan po, sabi ng GMA. At lahat po yan ay abogado. Correct me if I'm wrong. Diba? Siyempre, ang veterans, walang iba kundi ang dating DOJ Secretary and the former Senator Laila De Lima. Alam po natin, napakagaling nito, mga kababayan, na abogado. Alam nyo guys, hindi ako makadilima, pero believe ako sa kanyang skills, sa kanyang paglalahad ng mga ebidensya, lahat-lahat. Doon lang ako bumilib talaga sa kanya. And of course, ang ating chairman of Committee on Justice, si Congressman Luistro, ay magaling po yan. Talaga naman. And of course, lahat naman talaga sila magaling. So, abangan po natin ang kanilang pagtatanggol. Ito ay para sa taong bayan. Pera ang ng bayan ang nakataya dito. And of course, sa kapakanan ng ating mahal na Pangulo. Dahil 3/10 nga kasama po sa article of impeachment. No? So, napanood natin ang kanilang pag-hearing dyan sa House of Committee on Justice. Talaga naman due process at pagsusuri. At at the end of the kanilang hearing, probable cause, matibay na matibay ang ebidensya laban sa Vice Presidente. So, yun mga kababayan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. So, bye po natin. And there's more. Follow me and likes. Bye everyone.